napilitan na mga kababayan na magsalita tungkol sa impeachment, sa issue ng alleged impeachment na sabi niluluto sa Kongreso. Ayaw kasing tantanan mga kababayan ni Maudigs yung kwento. Kahit na sinabi na ng leadership ng Congress, fake news anya yan. Pero pinagpipilitan po ni Maudigs. At siyempre, yung mainstream media mga kababayan, makukulit, itinanong sa ating Pangulo kung ano yung masasabi niya dito sa mga lumilitaw na fake news. Fake news niya, pinatulan pa. Itinanong sa ating Pangulo, di siyempre, ano ba yung gagawin ng ating Pangulo kundi sagutin yung tanong ng mainstream media. Kaya sabi ng ating Pangulo, we do not want her to be impeached. Ano pa, Maudigs? Ano pa yung issue mo? Kahit nga mga kababayan yung Makabayan Black na siyang nagpalaganap ng fake news, sabi ngayon, what impeachment anya? Makabayan more interested with BP Sara's response to confidential funds issue. Mas interesado anya kami na ipaliwanag ni Inday kung paano linunok yung confidential funds. 125 million linunok sa loob lang ng 11 days. Iyon anya yung aming yung interest namin. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng statement ng ating Pangulong Bongbong at sa kasabi nitong Makabayan Black, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng clean and spacious fitness gym, visit us at Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Banca Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number po 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. Balik po tayo sa naging payag ng ating Pangulong Bongbong Marcos para matigil na yung controversy sa issue ng impeachment kasi pinagdidiinan ni Maudigs kahit nag-deny na po yung Congress, pati si Martin Romualdez nagsalita na. Ayaw paniwalaan po ni ni Digong. Sige anya, i-impeach ninyo. Wala nga. Just a figment of your imagination. Pabiktim kasi kayo para malihis yung issue sa confidential funds. Diba? Kasi bumantot mga kababayan yung pangalan ni Inday. Sumama. Diba? Nasira yung reputasyon mga kababayan dahil sa kakahingi ng confidential funds. Gustong pagtakpan ng tatay para mawala yung atensyon mga kababayan sa issue ng confidential funds. Gusto niyang dalhin doon sa
fake news na impeachment. Di ba, mga kababayan? Kaya yun, napilitan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na magsalita. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, we do not want her to be impeached. At hindi niya ako naniniwala na she deserves to be impeached. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pabalik na po galing Hawaii. Kasama yung buong delegasyon. Kasama si next President Martin Romualdez. Kaya manan niya Mr. Maravillas. Nagagalit yung tatay kasi ayaw mong tantanan yung pagpo-float na pangalan ni Martin as the next president. Sabi ko nga po, akin man lang pong opinion yon. Ako man po lang po yung nagpo-post kay Martin. Wala man pong iba. Iwan ko kung bakit pinatulan ng mga DDS vloggers at pati si Maudigs. Pinatulan. Siya na ngayon yung nagsasabi na tatakbo daw si Martin Romualdez. Wala man pong ganyang statement si Martin. Di ba? Duda lang po ninyo. Si Martin po, tutok na tutok sa kanyang trabaho sa pagtulong sa ating Pangulong Bongbong na mai-transform yung ating economy. So sabi ng ating Pangulo, on a professional level, Anya, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, Anya, we get along very well. Ganon mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. Hindi mo siya maringgan ng masasamang pananalita. Maski siguro may na-observe siya na medyo iba sa galawan po sa politika, lalo na po ni Inday. Pero hindi po niya, hindi niya po yun pinagtutuunan ng kanyang atensyon. Lagi lang positibo yung pananaw ng ating Pangulong Bongbong. Ganon ang natura ng pag-ugali kasi niya. Ayaw niyang gatungan kung mayroon man siyang nakikitang mga alingas-ngas, lalo na po sa politika. Of course, siyempre, mga kababayan, alangan hindi nakakarating sa kanyang atensyon ang paglalaro sa sa likuran ng ilan sa kanyang mga ka-unity. Di ba? Very much aware siya. Pati itong mga alingas-ngas sa kudita po, kailangan mang walang alam yung ating Pangulo. Di ba? Pero yung Makabayan Black, mga kababayan, sila na mismo yung nagsalita. Ano ang niyang impeachment? Mas interesado niya kami sa paliwanag niya kung paano niya ginamit yung confidential fund. Never mind niya dito sa alleged impeachment plot. Ito ngayon, sabi ng mga Makabayan, congresswomen. Sabi po ni ACT Party List Representative Franz Castro, saka ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, dapat lang mag-focus tayo doon sa issue ng confidential funds. Ang tagal na nito, mula pa noong September, hindi pa rin nasasagot ng concerned agencies na mga pinagtatanungan namin, especially yung Office of the Vice President at saka yung DepEd, sabi ni Castro. Tapos, so, ibig sabihin, hindi tatantanan mga kababayan ng mga Makabayan Black yung confidential funds ni Inday. O ngayon, yung issue ng mga DDS vloggers, pinalalabas nila na si Martin Romualdez nakikipagsabwata na sa mga Makabayan Black. Bakit naman po makikipagsabuatan si Martin Romualdez sa Makabayan Black? Ang Makabayan Black, mga kababayan, dati ng kalaban niya ni Inday Sara at saka ni Digo. Kahit kontrain pa ni Martin Romualdez ang posisyon ng Makabayan Black, kakalkalin nila yan kasi yan ang ugali nila. Di ba? Parang yung issue kay De Lima, gagawin daw na attack dogs ng Marcos administration si De Lima, kaya pinalabas
Maniwala man sa inyo. Wala pa sa Panguluhan si President Bongbong Marcos. Dati nang kalaban ninyo si Dilima at dahil pinakulong ninyo si Dilima, talagang re-risbakan kayo niyan. Bubultahan kayo niyan. Di ba? Sabi nga natin, kung ano ang inyong itinanim, yan ang inyong aanihin siyempre. May panahon sa paniningil. Yes, sabi po ng makabayan, of course, it's not only the OBP. Kahit naman sa OP, may mga tanong sa previous na administration, panahon ni Duterte. Napakalaki, no? Yan yun Napakalaki ng mga confidential funds at yun talaga yung dapat unahin. Kasi yun naman talaga yung tanong ng taong bayan, di ba? So, wala daw silang pake sa mga oro impeachment plot. Ang tututukan nila, yung pagkalkal ng confidential funds. Ayan man lang po, mga kababayan. Maraming salamat po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.